Kaugnay ng sunod-sunod na malalakihang drug operation sa bansa, makakausap natin si Ginoong Glenn Malapad ng OIC ng PIDEA Public Information Office o PIO. Magandang tanghali po. Good afternoon po, Sir Rafi. Good afternoon po sa mga nanonood. Opo. Sunod-sunod po yung mga nasamsam na droga sa buong bansa. Ano po yung nagbunsod nito at may mga intelligence information pa kayo patungkol dito na talagang dumadami ba or talagang umiigting lang yung inyong operasyon? Sa amin po ay trabaho lang. Mandato po namin ang manghuli at ipatupad ang Republic Act 9165 or ang Comprehensive Brain Dangerous Drugs Act of 2002. Kaya kung sakali ma'am napapansin niyo na sunod-sunod ang aming ang pagpapasupil ng mga illegal na droga ay mangyari lang po nasa mandato lang po ng PIDEA at sampunan mga law enforcement agencies na kinabibilangan ng PNP, NBI, Customs at iba pa pong law enforcement units. May kaugnayan din po rito na dumadami na rin yung mga nagsusumbong po sa inyo, kaya dumadami rin yung inyong mga operasyon? Opo. Nagpapasalamat po kami kasi po meron pong community vigilance na kung tawagin po, marami na po ang naglalakas loob na pumunta po sa aming opisina na magsumbong. Sa katunayan po, nung nakaraan lang pong Lunes, meron po kaming pinabuyaan na mga informante, 11 pong informants po ito na nakapagsumbong. At sa pagsumbong po nila ay nakapaghuli po tayo, nakapagsamsam po ng malalaking volume po ng illegal drugs at nakapagpahuli po ng mga ilang drug personalities din po. Nabanggit niyo po yung pabuya kasi pamilyar lang yung ating mga manonood sa mga malalaking pabuya kapag malaki yung mga krimen na isinasagawa. Pero kahit pala sa problema sa illegal na droga, meron pong pabuya. Pwede niyo po bang i-expound yung reward system sa pagsusumbong naman patungkol sa droga? Opo, ang PIDEA po kasi may operation, ang tinatawag po Operation Private Eye. Ito po, lahat po ng mga information po, confidential po ito lahat. Pwede po silang pumunta dito, magsumbong, may pipilaan pa lang po silang form. At kung sagaling, siyempre, i-verify pa po yan, isa-surveillance at pag sakali pong naging matagumpay ang operasyon, ay may karampata rin po sa kanilang reward. At ito po ay dinedeliberate pa po itong mga pabuya reward system. May committee po nung mahawak nito. Ang committee pong mahawak nito ay kinakompose po ng mga academe, religious sectors, business sectors, from law enforcement agencies. Dinedeliberate pa po ito kung magkano po. May ano po yan, may formula pa po yan para maibigay po yung reward na yan po. Of course, ang reiteration dito ay ligtas sila kung sino man yung magsusumbong ng kanilang ito identity. Po ang sinisigurado po ng PIDEA na ligtas po sila, confidential po lahat, ang kanilang identity, ang kanilang impormasyon at makakaasa po sila na hindi po sila mapapahamak sa gagawin po nila. Sa pagtaya po ba ng inyong ahensya, gano'n na ba talaga kalala ang problema sa illegal na droga sa bansa? At may mga areas po ba na talagang concentrated yung problema sa droga? Alam niyo po, ang problema sa illegal na droga ay alam po natin mahirap lutasin sa ngayon. Pero sa amin po naman ay patuloy po rin kami nagtatrabaho. Pinapaigting po lalo namin ang pambansang kampanya laban sa illegal na droga. Kung mapapansin nyo, sunod-sunod nga po yung mga seizure po at mga paghuli ng mga drug personality. Kung makikita ninyo at mapapansin ninyo, ito po ay isang resulta ng malawakan at malayo ang pagganap sa pagsusupil ng illegal na droga sa bansa. Pero ano po yung mga concentration itong mga areas na inyong tinututukan? Bali po sir, yan po ay yung mga intelligence information po yan. Bali po, yung mga drug-affected barangays, dyan po namin pinagtutuunan ng pansin para i-clear po sila sa illegal na droga. Ano po yung napapansin nyo dito sa mga operasyon ng mga sindikato? Nagiging sophisticated na po ba sila? Dito sa aming video yung pinapakita kasi, may mga CCTV cameras kahit na mga simpleng mga barong-barong lang, equipped ng mga CCTV cameras. Opo, kung alam na po lahat nila dahil ayan pong mga sindikato na yan ay equipped po, fully equipped. Sila po ay nasa isang industriya na sabihin natin sa global arena, global billion-dollar industry nga daw po itong illegal drugs na to. Kaya alam po namin ang aming kinakaharap. Kaya kami po ay kailangan po makaagapay po kami sa kanila or kailangan po maka-step ahead po kami sa kanila kung ano man ang ino-offer nila
para sa kanilang mga produkto ng illegal na droga. Kaya kami po naman ay patuloy na nagte-training ng aming mga personnel para iangat ang competence at capability ng mga aming operatiba para at least masakop namin yung mga drug syndicates na yan. Ginoong Malapad, siguro bibigyan namin kayo ng pagkakataon na manawagan sa ating mga kababayan na kung may impormasyon sila patungkol sa mga ganitong problema, magsumbong po sa inyo. Baka meron kayong hotline na po pwede nilang matawagan o talagang kailangan lang magpunta sa inyong opisina. Opo, ang mga tao po, ang mga concerned citizen po ay pwede pong manawagan po. Meron po kaming 24/7 text hotline. Ito po for smart subscribers 0999 888 PIDEA 7332. Ulitin lang po natin. Opo, 0999 888 PIDEA 7332. For Sun subscribers, 0925 573 PIDEA 7332. At for Globe subscribers, 0927 915 0616. Sige po, siguro sana ay matake note ito nating mga kababayan para makapagsumbong naman sila at syempre malaking tulong yung impormasyon na manggagaling mula sa mga sibilan. Gusto lang po nagsabihin na ito pong mga 21st text hotlines po ay automatic po ito, wala pong reply po ito. Pagka na-text po nila sa mga corresponding mga police stations, doon po binabato lahat ng sumbong nila yung malapit po sa lugar nila. Kaya makakaasa po sila na aaksyonan po ito kaagad. At siguro po nasa PIDEA website ninyo itong mga hotline numbers na ito. Opo. Pwede po silang bumisita sa PIDEA website para sa kaukulang mga karagdagang mga informasyon dito po sa aming ahensya. Sige po. Maraming salamat po sa inyong oras, Ginoong Glenn Malapad. Good afternoon po, Sir Rafi. Maraming salamat po sa pagkakataon. Ang OIC po ng Public Information Office ng PIDEA. Magandang tanghali po sa inyo.